Hello guys, good morning. Another day na naman. Anyway, as usual, it's Saturday. At naghilamos na rin ako para sa inyo. Wow! Anyway, buksan natin to. Kung napapansin nyo, siguro napapansin nyo. anyway, I don't know, expression ko na yun, pagpasensya mo na. Okay. Ang weather ngayon, I swear to God, the Indiana weather sucks. Malamig sa labas na naman. Malamig at tawag nito cloudy. Kaya nagpalit ako ng damit kanina, naka-t-shirt lang ako. Sabi ko, naku, ang lamig nito. Hindi ko to bet. Anyway, anyway. Okay, ngayon, I will try my best not to use the word anyway, but I cannot promise, okay? Ngayon, ano ba ang mga ganap-ganap? Marami tayong ganap, kaya lang ang Indiana weather talaga. Nakaka-stress talaga ang level ng Indiana weather. Sinasabi kong Indiana weather kasi hindi naman siya popular. Indiana are not popular like other states, other city like Chicago, LA, Florida, California. So nobody really know about Indiana. That's why I keep saying it. But anyway, Indiana weather, it sucks. Like pag may pasok kami, if we're working, ang ganda ng weather sa labas. Kung nanonood kayo ng mga ng mga vlog ko, mapapansin nyo kasi kung minsan nagbablog ako doon sa parking lot namin na, ang ganda ng weather. Tapos kung napapansin nyo naman, pag nandito ako sa bahay, pag weekend, I always complain about the Indiana weather. I'm just being honest. Yeah, Indiana weather, it sucks. Yeah, ngayon wala na naman kaming pasok, kaya ang lamig. Ang hirap kumilos sa labas. Malamig. Hindi ka makakilos talaga na magkalkal ng mga garden mo. Wala pang araw. Kung may araw, medyo okay kasi nakakatulong sa di ba? To make you feel warm. Pero kung cloudy at malamig, no bueno. Anyway guys, tignan yung ginawa ng ni Kuya ni June. Nagawa siya ng cinnamon breakfast. Pero mas bet ko pa rin yung banana Q. Ngayon, ang dami tayong ganap. Kung napapansin nyo, di ba? Hindi ko nabubuhatin, baka mabasag ba yung itlog. Meron tayong order na cake. So, gagawa ako ng strawberry shortcake. So, kahit nilalamig ako, kasi pag malamig guys, ang hirap kumilos talaga. Ewan ko lang kung kayo din. But for me, pag malamig, gusto ko yung nakakulambo, blanket, nakahiga sa kama, nanonood ng Netflix. Wow! Pero syempre, hindi tayo kikita ng pera, hindi tayo kikita ng dollar kapag tayo ay nakahiga lang sa kama. So, napapansin nyo ang dami kong itlog kasi itong isang side, gagawa tayo ng strawberry shortcakes. Itong 1, 2 side, gagawa tayo ng leche flan. Yes, may order tayo. Kita nyo. Mayroon tayong mga condensed milk and evaporated milk. Pero ang ginagawa ko, kasi galing siya sa fridge, medyo malamig pa siya. So, I let it set here for a few minutes. Tapos, gagawa tayo ng chores. I need to fold my clothes. Kahit malamig, kailangan tayong kumilos. Ito yung aking mga laundry. Na-fold ko na yung mga jeans. Na-fold ko na yung mga iba. Pero, may isa pa akong laundry na kailangan kong tapusin. Yan ang tinatawag na day off to catch up the chores. Ayan guys, kapag nagpo-fold ako, nanonood ako ng mga YouTube. Pinapanood natin yung mga vloggers also. Syempre, support din tayo, di ba? As you guys can see, pinapanood ko yung si Simple Race. Habang tayo naggagawa ng chores. Ay, nako.
Ganyan ang ating life dito sa Amerika. Finally, I'm about done on my laundry. Daming laundry, guys. Ganyan kami, pag naglo-laundry kami, guys, kanya-kanya kami. Kaya ako, naglo-laundry ako ng basket. Naglalaba ako ng damit. Like, every 1 or 2 weeks. Kasi, kanya-kanya kami ng laba. So, nakaraos na rin tayo ng paglo-laundry. Natapos ko na rin yung ating laundry. Ang aking mga tiklupin, mga damit. Ngayon, ang bala ko naman, magagawa muna ako ng leche flan. Yung ibebenta ko yung order ko. I don't know what time Jason gonna be home. Kasi, time check tayo. Time check. Oh, it's 11:30. I don't know what time siya uuwi. Kasi gusto ko sama-sama kaming kumain ng lunch. Kaya ang bala ko, magawa muna ako ng leche flan kasi matagal naman pagluto ng leche flan. So at least meron akong na-achieve kasi later on magluto naman ako ng sponge cake. Kasi bukas pipick upin siya, at least nakaluto na tayo, tapos bukas imo-mold ko siya. So yeah, magluto muna tayo ng leche flan. Bago ako magluto nito, in-on ko na muna yung oven para i-heat up natin. Kasi nga, 'di ba, para mamaya isa lang natin yung leche flan. Pag nagluluto talaga ng caramel, patient. Tapos, ginagamit ko tong gloves kasi pwede ko siyang hawakan kahit mainit, hindi ako mapapasok. May gutom na dito. I'm supposed to cook Mexican tacos today, pero hinihintay ko nga si Jason. It's lunchtime, so I guess I'm gonna cook it after I make this one. Para habang nagluluto na siya. Tapos na ako, guys. Tingnan nyo. Ko na siya. Nakagawa na ako ng caramel. Ngayon, ang gagawin ko, maggagawa na ako ng leche flan mix. Tabi ko muna kasi mainit pa siya. Gawa na tayo ng leche flan mix para mailuto na natin yung ating lunch. At gutom na rin ako. Yung pagbenta ko nito, guys, isang order, binibenta ko lang siya ng $10. I've been selling this kahit mura pa yung egg ng $10. Even though the egg price right now is like 5 times higher than what it used to be. Naka-ano ba yung anak ko? Mic? Naka-on? Yeah, naka-on yung mic. Baka may daldal naman ng daldal, di naman pala naka-on. Anyway, yeah, binebenta ko yung yung leche flan ko. Same price, even though the egg price before is like 99 cents a dozen. Ngayon, times 5 na yung price ng ng egg. Still, binebenta ko ng same amount. Kasi nga, I feel bad. Kaya konti na lang yung natin, yung nakukuha nating, what you call that one? Okay, a little bit of vanilla. Konti na lang yung nakukuha nating profit. Ganun talaga, 'di ba? Kaya nga ngayon, naiintindihan ko na kung bakit yung mga small business nag-shut down or they close their store kasi nga nagtaasan lahat yung mga yung mga presyo.
wala na silang nakukuhang profit, kaya they decided to, to shut it off. Eh ako naman, home-based lang, kaya kahit konti, okay lang. Tiyaga lang talaga. Natapos ko na yung aking leche plan ngayon, iluluto ko na siya sa oven. O, di ba? Ang init ng oven. Sana hindi ako mapasok. Teka, pakita ko sa inyo. Di ba? Sara muna natin yan. Tapos lagyan natin ng tubig. Okay, kahit na sa Amerika, pwede rin tayo mag-sideline. O, saan mo pa kukunin yun? O, 6 yung naluto ko. So, sa 6 na yun, $10 each. So, meron na tayong $60. Magkano na yun sa Pilipinas? 3,000 mahigit. O, di ba? Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Tapos na akong na-bake ko na yung leche flan. Ngayon, magluto naman tayo ng lunchtime. Hindi ko na mahihintay si Jason. Kumain na lang siya mamaya mag-isa niya. Pumunta kasi sila doon sa Columbus. I think maglalaro sila ng basketball. Yeah. May maganda naman kasi 'di ba, exercise. Maganda yung nagpa-basketball kesa yung nakatambay lang sa kwarto at walang ginagawa. Anyway, ngayon nagpe-prepare ako ng tacos. So, ang tacos ngayon, ang Mexican tacos, key lime, white onion, and cilantro. Sarap nito cilantro, guys. Tapos, gumawa na rin pala ako ng sarili kong salsa. Dahil, dito sa bahay namin, nagre-reklamo sila dahil masyadong maanghang yung paggawa dun sa Mexican store. Kasi nga, di ba guys, ang mga Mexican, mahilig sila sa spicy. Siyempre, tayo, hindi naman lahat mahilig sa spicy. Yung asawa ko, taga Bicol siya, no? Pero lumaki siya dito sa Indiana. But anyway, hindi rin siya mahilig sa spicy. Nako, ito na naman tayo. Umiiyak na naman tayo pag nagkakat tayo ng onion. Kaya ngayon, no! Guys, bakit ba nakakaiyak mag-cut ng onion? Anyway, kaya ngayon, gumawa ako ng sarili kong salsa. Hindi ko na ipinakita sa inyo kasi gusto ko nang matapos at kumakalam na yung stomach ko. My stomach is starving, hungry. Anong oras na ba? Check natin. Mag-aalauna na guys. Mag-1 p.m. na. Kanina umaga, paggising ko, kumain ako ng coffee. Yun ang kinain ko, coffee. Yan. Si Mr. kumain ng tirang chicken salad, chicken macaroni salad, yung Filipino style. Oh my God, ang mata ko. Aray ko. My gosh. Anyway, madaliin ko na to at naiiyak na ako talaga. Piniprepare ko naman ngayon yung cilantro. Ayaw ko yung mga, ano ba ang tawag ito? Gusto ko yung mga dahon lang. Yeah, kaya mabusisi siya. Masarap yung cilantro guys sa tacos. Yung pagprepara, yun na ang mabusisi. Parang malunggay. Masarap, healthy, pero mabusisi siya. Tanggal ko na mostly yung dahon. Ito na lang yung natitira. Tapos, ito na siya. Ikakat lang natin siya ng maliliit. Ayan. Kasi guys, kung kakain kami nito sa restaurant, unang-una, hindi ka mabubusog sa 3. Ang isang piraso nito, nasa siguro nasa $2.50 o $3. So, imagine mo yan kung ilan ang makakain mo. Sa palagay mo ba sa 3 piraso mabubusog ka?
O hindi, di ba? Kaya ako, pag nagki-crave kami ng Mexican tacos, ginagawa ko na lang sa bahay. Yeah. Hindi ka naman tamad mag-prepared ng mga sinisipon na ako guys dahil dun sa sa onion. Kung di ka naman tamad mag-prepared ng mga ingredient, might as well make it at your own. You can save a lot of money. Oh, dumating na ata si Jason. Jason, is that you? Okay. It's not Jason. You okay? Hello, vlog. Anyway, perfect timing. Because I'm now just cooking. So, ayan. Nalagyan ko siya. Nagtataka kayo kung bakit ko nilalagay sa styrofoam? Kasi may sakit akong katam. Ito yung onion. Tapos, ito yung key lime. Yung karne, madali lang naman siyang lutuin. It's really easy. Less than 30 minutes luto na. And by the way, guys, this is my tortilla. Corn tortilla and tostadas. Oh, tumayo na naman si Mister. Anong ibig sabihin niyan? Gutom. Palagi yung gutom. Special talent niya yan, kitchen. Ayan. Just gonna drink. Huh? Right into there, just gonna drink. Kain tayo, guys. Tacos. Tacos today. Jason got home. Perfect. Because You do what you think, Jason? Or just I want tostada. Yeah. What mom did? Oh, yeah. Try this one. What is that? Is that homemade? Or you make it? Yeah, I make it. What's the cooking book? Wahaha. I forgot that you're cooking, bro. I got two cooking, man. So, how's my homemade salsa? Ito, guys, pala yung homemade salsa. Yeah. Hindi siya maanghang katulad dun sa dun sa store. Kasi yung sa store, talagang mapapaiyak ka habang kinakain mo. So, how was it? Good, Daddy? Okay. So, I guess from now on, every time I'm gonna cook this, I'm gonna make my own salsa. That's good sauce. Jason approve it. Good. It's good, guys. The cake just enough, isn't it? The spiciness just a little bit spicy. I buy the pork lot cheaper, so. What? After this one, guys, gagawa naman ako ng cake. Nagustuhan ni Jason yung sauce. It's easy to make. They make the taco, Dad. They just buy it. Huh? Do they make tacos? Or do they buy it? I buy the one we eat already mixed. How's your tacos, honey? Good. Good. Do you like the sauce? Yeah. That's good. Yes, I like it. Yes, I like the sauce. Yes, I like it. Yes, I like it. Natapos na kaming kumain, nakapagpahinga na rin ako, nag-break time na rin ako ng mga 15 minutes. Kasi hinihintay ko pa yung leche flan. Ngayon yung leche flan, naluto na siya, so I can use the oven again for my sponge cake. Kaya gagawa tayo ng sponge cake. Ready na siya. Ready na ang ating oven. Bukas to kukunin, guys, yung cake, strawberry shortcake, at saka yung leche flan. Tapos, yung tatlong dalawa yung order sa akin bukas, tsaka yung strawberry shortcake na cake. Tapos,
tatlo order na leche flan sa trabaho. Tapos, isa sa kaibigan ko. So, 6 na leche flan na order, di ba? Inaano ko siya, guys. Nagtatry ako na, halimbawa, may order sa akin 2. Pag may order sa akin leche flan na 2, nagtatry akong maghanap ng customer para makakuha ako ng 6 na gawa ng leche flan. Kasi ayaw kong, syempre kung magluluto lang ako ng 2 leche flan, sayang naman yung ano ko, 'di ba, yung gas. Kaya pag may order akong 2, nagtatanong ako sa mga customer ko, baka gusto nilang umorder. Tapos swerte naman kasi every time na nagtatanong ako, bumibili naman sila. Yan. Gawa na tayo ng sponge cake. I add sugar. Lots of sugar. Yummy. Si Mr. na sa labas nagagawa ng anong project niya. Ako, ibibake ko siya ngayon, tapos bukas pipick upin to. Ilagay natin yung half and half oil, baking oil, half and half oil and 2% milk. Ayan. Ayan. Tapos, lalagyan ko na siya ng, ito gamit ko guys, if you guys wanna know. Baliktad, kasi nga yung camera ko naka-face this way, hindi ko ginagamit yung back camera. But anyway, it said, soft as silk brand. Yep. Ayan yung ginagamit ko guys kapag nagagawa ako ng sponge cake. Masarap siya. Lagyan natin ng vanilla. Tapos, halu-haluin ulit natin. Ito na siya, guys. This is our butter. And then, i-set aside muna natin. Tapos, gagawin naman natin yung ating meringue. Set aside. Meringue. Ngayon naman, umpisahan ko na yung meringue, guys. I don't know kung nakikita nyo. Hindi pa siya soft and fluffy. So, we're just gonna keep going hanggang maging foamy na siya. Ayan, guys. See? Soft and fluffy. Hindi siya bumabagsak. Ibig sabihin, okay na siya. See? Ngayon, i-whisk ko lang tong aking butter ng kaunti. I mean, that's how I do it. I don't know about you guys, but every time na gagawa ako ng sponge cake ko, sa huli, I always beat the butter. Awan ko, pakiramdam ko kasi it kinda blend more. It's just me. It's not necessarily or mandatory that you guys do it too, but it's my thing. So, that's it. Pagkatapos niyan, imimix ko na siya together. Iko-combine ko na. Ang una-una kong ginagawa, I grab a few, 1 scoop, like that. 1 more, like that. Just like that. And, okay, bakit ko yung ginagawa? Para yung butter na nandito, mag-ano siya, maging, how you say that, maging fluffy and foamy. Kasi di ba yung butter masyado siyang heavy. So I think it's easy to mix it like this. I don't know how you guys do it, but this is how I do mine. See? Hindi na siya, heavy butter, naging airy. Medyo
ano na siya, naging lighter, hindi na siya mabigat. So it's better, much better now. And then you're gonna do the one they call it folding method. Ganyan lang, guys. See? They call that folding method. Like that. Hindi ganyan. No. Folding method. Like that. If you fold down. See? That's what they call it, folded method. Now, imimix na natin siya sa the rest of our meringue. Ayan. We're all gonna combine. I don't know which one the easy way for you guys. But for me, I always do like this. For me, it's easy like this. See? Fluffy and foamy. And like I said, we're gonna do the folding method. Hindi yung halong-halo na para ka lang naggigisa. Nope. When you make sponge cake, you're gonna be gentle. Kasi ang mangyayari niyan, guys, tendency niyan, pag ganun yung halo mo, yung pagka-foam ng mirang mo, magiging flat. Pag naging flat na yun, hindi na magiging spongy yung sponge cake. Sponge cake mo. By the way, guys, I'm sorry kung palagi yung mga vlog ko, palaging may bulol, may pagkakamali. Okay! Kasi nga, ano yun? Natural. Wow. Natural. And I always have a wet towel. Kasi nga, mahal na yung mga paper towel ngayon. Ang gastos. Kaya ang ginagawa ko, meron akong clean towel. Yeah. Ang dami ko yan, guys. See? I got more than one. Yeah. Pagka, ano na yung isa, labahan ko na agad, tapos isasampay ko na. So, I have dozens of, pamunas. Kasi nga, di ba, mas makakatipid ka. Pwede mo siyang gamitin over and over. Okay, by the way, guys, ito na yung itsura niya. And, like I said, ang style niya, folding method. Yan ang tinatawag na folding method. Iikot mo lang yung So, I think I'm good. Wala na akong nakikitang heavy butter sa bottom. I think nahalo ko na siya. Ngayon, ilalagay ko na sa aking baking pan. Pinunasan ko yung gilid kasi nalagyan ng But anyway, ayan ang gagamitin ko para sa sponge, sa shortcake. And then may takip na rin siya. Para bukas, pag pinick up, mukha siyang presentable. O, diba? Ang ganda niya, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na may nag-order sa akin. Ang benta ko nga pala dito, guys, sa strawberry shortcake ko, binebenta ko siya ng $45. Dati, binebenta ko siya ng $40. Ngayon, binebenta ko na siya ng $45. Bakit? Kasi nga, lahat nagmahalan. Itong container na to, usually, minus less than $1. Nag-raise ng $1 something. Tapos yung egg, alam niyo naman, like I said, usually, bakit ko tatakpan? Ganito pala natin. Tape para yung bubbles niya lumabas. But anyway, yung egg, as you guys know, nag 5 times yung taas. Oh. So, nagtaas lang ako ng $5. I mean, everything went up from sugar to butter,
from the container, everything went up. So, kaya napilitan ako mag-raise ng $5. Ilagay na natin siya sa oven. Tanggalin muna natin yung leche flan bago natin ilagay yung ating sponge cake. Mag-iingat ako kasi, kaya ganito yung gloves ko, guys. Ito, heat resistant. Yeah. Kung nakita nyo kanina, yung nagluluto ako ng leche flan nung caramel sa mold. Ito yung hinahawa ko. Tapos meron akong kasi ito, protection siya sa fire, sa heat, whatever. So anyway, tanggalin na natin. Ingat tayo dahil yung mainit na tubig. Pag nabalian tayo, lapnos ang balat. Ayan. Ito na siya, guys. Yan. Tinapon ko yung konting tubig dahil natatakot ako pag ako nabalian. So guys, ito hawak-hawak ko siya kasi siya, heat resistant. Yan, para hindi tayo mapasok. Ngayon, ilagay na natin yung ating sponge cake. Ayan. Lulutuin ko lang to ng mga 30 minutes. Ito guys, pakita ko sa inyo yung ating finish na leche flan. Ayan. O, diba? Mamaya pag nag-cool down na siya, ilalagay ko naman siya sa fridge para bukas, pag pinick up siya, masarap at malamig na siya. But anyway, ngayon, ito yung ating, ayan, nandyan sa loob, yung ating sponge cake. Tapos, pag natapos na siya, ilalagay ko siya sa fridge. And then tomorrow, ilalagay ko naman yung kanyang topping. Kasi ayokong lagyan na ngayon mismo. Kasi hindi pa naman siya pipick upin, bukas siya pipick upin. Kasi ayoko yung parang nasasagi yung pagka-sponge cake niya. So, that's it for now. And I'll show you later or maybe tomorrow. We'll see ang final product. Hello guys, good morning. Guess what day today? Today is Sunday. Tingnan natin yung labas. Oops. Wow. Well, kanina, pag tayo ko guys, tawag nito, yung araw. Si Haring Araw, ang ganda niya sa labas. Ewan ko ngayon, parang tingnan natin kung warm ba. Hindi siya masyadong malamig. Pag lumabas na yung araw, na siya, mag-warm. Today is the day na kukunin yung cake. Kaya maaga ako lang gumising para i-assemble ko yung cake. So, let's go. Kinuha ko siya dun sa kabilang fridge. Anyway, ito yung ating sponge cake na ginawa ko kahapon. Tapos, ito yung ating strawberry. Wow. Ang ganda niya, guys. Pulang-pula. Looks so yummy. Ganyan ang strawberry dito, guys. See? Pulang-pula siya. Ang ganda niyang pang-decorate. Ngayon, gagawin ko, ikakat ko siya. Laki. See? It's big. Ikakat ko siya ngayon. Tapos, lalagyan ko siya ng strawberry glaze. Ganyan siya. Strawberry glaze. And then, yan ang ating itatapping. At saka, hold on. Of course, heavy cream. So, that's it for now.
Ikakat ko to, tapos ipakita ko sa'yo mamaya anong itsura niya. Guys, ito na yung yung strawberry. Nilagyan ko siya kanina ng sugar, di ba? Na siya, nag-melt na yung sugar. They all blended well. Tapos, ito na yung ating piping bag. Tapos, nandito na yung ating strawberry glaze. But anyway, ngayon, ang gagawin ko, gagawa na tayo ng whipping cream. Palagi ko siyang binabalik sa fridge, guys, para madali siyang i-whip. And then, I'm gonna add strawberry extract. Ngayon, iwiwis na natin. At habang winiwis natin siya ng dahan-dahan, i-add ko yung sugar. Para Para mag-blend in na, mahalo. Dadagdagan ko pa. Tapos, titikman ko siya. Tikman natin habang nagbe-blend. Ang tama na yung lasa ng tamis. Tamis na. Okay na. Alam niyo guys, yung mga Pilipino, yung how you explain that? Yung panlasa natin ng tamis, it's different than sa American tamis. Does that make sense? Kasi sa akin, kuminsan, tama na yung tamis. Pero pag yung mga American yung kumakain, natatabangan pa sila. So I guess they're more used to the, yung mga American, mas sanay sila sa mga sweet dessert. Kasi tayong mga Pilipino, sanay tayo sa mga, ang sweet natin, mga bibingka, kalamay, puto bumbong, palitaw. Iba yung pagka-sweet niya, di ba? Sila kasi yung mga ganito, yung mga nila, dessert. Mga dessert nila talagang cake, mga ganyan, kaya iba. Okay na. Okay na. Hindi na ako magdadagdag. Tataasan ko na yung number ng aking hand mixer para magbuubo na siya. Natapos na natin yung ating heavy cream. Na-whisk na natin siya ng very well. It's ready. Ngayon, ang gagawin ko naman, ito namang ipiprepare natin. Itong ating fresh strawberry. Ilalagay ko na yung ating strawberry glaze. Sugar-free siya, guys. Yan. So, kahit kumakain tayo ng sweet, we still try to be healthy. So, anyway, ipo-pour ko siya dito. Ayan. See, madali lang siyang gawin. I don't know. Maybe baka ako lang kasi I've been done it so many times. So, lagay natin yung kalat natin dito sa lababo. And then, haluin lang natin. I-blend natin siya ng maayos. Oh, sarap na agad, guys. I don't know if you guys can see, but it's so yummy. Yeah. Ito, guys, every time nagdadala ako nito sa party, mabenta. Mabenta meaning, mabilis siyang nauubos. Ayan. So, ang sarap na niya, guys. Blend in na yung strawberry glaze. Ready na siyang ilagay sa ating sponge cake. But, before we do that, syempre, isi-set aside muna natin to. Tapos, maglalagay tayo sa ating sponge cake ng heavy cream. Lalagyan na natin yung sponge natin ng ating heavy cream. Then, i-spread out natin.
Pagagandahin natin yung itsura. Siyempre, di ba? Para presentable. Ayan, smooth na yung ating cake. Ating strawberry cake. See? Now, set aside muna natin siya. And then, yung natitira nating whip or heavy cream, ilalagay natin siya dito. Ipapakita ko sa inyo ng kaunti kung paano yung aking pag-design. Ayan. Kasi sayang naman to. I usually pour everything, pero marami na akong nailagay. So, I decided to just use it as a design for now. Konti lang, natira. Pero okay na yan. Okay? Okay. Now, ilalagay ko siya dito. Ganito ako mag-design. Simple lang. Ilalagay ko siya dito. Bakit ko siya nilagyan ng side? Kasi, mamaya, lalagyan ko siya ng another design para may pagka, ano bang tawag nun? When I put a design, kumbaga parang naka 3D or nakaangat yung yung paglagay ko ng design mamaya. Tsaka ito, kagandahan nito guys, pag nilagay ko na yung ating strawberry glaze, at least nandito lang siya. Hindi siya matatapon dun sa side. I mean, that's my goal at least. That's my goal at least. Okay lang yan. Hindi naman makikita. Kahit hindi siya perfect. So, that's it. And then, I set aside again. And then, gagawa na naman tayo ng another heavy cream. Ngayon, ito na yung finished product natin. Ilalagay ulit natin siya sa piping bag para i-design na natin yung ating strawberry shortcake. Ibo-wide ko muna para hindi makalat. Kasi alam nyo naman. Yeah, ilalagay ko to as much. I can put it, I guess I can add all of it to my bag para hindi na doble-doble. Ayan. This is our, siyempre, tatanggalin natin yung This is it. Now, set aside natin itong mga junk. Ito na yung ating cake. Tapos, ito yung ating strawberry glaze na ginawa. Ang ganda na niya. Very shiny. Ako, this is me. I'm going to pour it. Remember, I put the extra heavy cream on the side, the whipped cream, para hindi siya lumagpas doon sa edge. So, ilalagay ko siya. Hindi ko muna siya ikakalat. Parang lang, isang pile, ganun. And then, after I put my, I add my design, then, dun ko siya See? I just put it slowly kasi ayaw kong magkala. See? I already did. I already make a mess. And I'll show you what it is. Well, it happened and it's okay. I already make a mess, guys. Even though I try not to. Set aside. And I already make a mess. See? I make a mess already.
Lumagpas siya dun sa, borderline. Ngayon, I'm gonna use this to fix it. Kasi dito nga ako maglalagay ng design. See, I try na keep them inside para cute, di ba? Ayan. So, one big bulky. And then, I'm going to put my design, my decoration. And it's very simple. Very simple. Braided. Very simple and elegant. I think so. I thought so. See? Braided. Are they cute? Is it that so simple and cute? See? Kaya lang, lumagpas na yung ating strawberry. Yeah. That's why I always try to put it a little bit this way para hindi siya magkalat. Yan. You see it? See? Simple lang siya. Cute siya, braided. And then, I'm gonna finish it all the way around. And I'll show you guys the finished product. Here's the finished product. See? It's simple. I call that braided heavy cream. And then, after I put all that decoration, I can spread out. Let's wipe this off kasi meron siyang Yeah. And then, I can spread out the strawberry. Yan. So, para hindi siya masyadong bulky. See, if I have a fresh mint leaf, then that would be so nice. I can put in the middle. Pero sa ngayon, wala. I need to plant that. See? Now, it's perfect. My finished strawberry shortcake. And then after that, dahil tapos na tayo, lalagyan ko siya ng thank you. Can you guys see it? Yeah. Thank you tape. So, I try to be careful. So, this is my strawberry shortcake. Ang ganda niya, di ba? So simple and looks so yummy. Ngayon, ang gagawin natin, ilalagay ko na yung aking lid carefully. Yan. I-lock natin siya. Come on. Come on, come on. Ayan. Ayan. Like, lock na natin siya. Ngayon, ilalagay natin yung thank you tape. Taran! Simple and looks so yummy anyway. So, mamaya, pipick upin siya. Tapos, with 2 leche flan orders. Tapos, yung aking 4 leche flan is dadalhin ko siya sa trabaho. At least they're all ready to go. So, that's it for now, guys. I hope you guys like my video and learn a little bit about my technique. So that's all for now, guys. Thank you for watching. And if you are not subscribed to my channel, please subscribe and click the notification bell below. So that's all for now, guys. Thank you so much. Thank you for supporting my channel. Bye-bye.